tayo, magluluto na naman tayo ng ulam mga kainday. Kakauwi ko lang galing sa trabaho. Nang grocery pala ako mga kainday, oh. Ulam namin, lutuin ko to. Ulam namin. Nag-aadobo ako mga kainday. Adoboin ko mga kainday. Akin na yung pinamili ko dyan natin. Anuin ko na. Ayusin ko yan. Ang grocery pala ako mga kainday kasi sobrang hirap pag wala kaming grocery. Ang grocery na ako ng mga sabon, shampoo. Akin na ate! Grocery ko. Grocery ko na. Ito, oh. Ang grocery na ito, oh. Mga tayo sa mga bata. Yan mga kainday. Ang grocery na talaga ang mga kainday. Isahan na lang po bili-bili. Ayan. Pero naman, nabot nito ng 100. Ano? Ito lang pinamili ko. Nabot ng 100. Hindi pa samang ulam sa kabigas. Ito lang yung pinamili ko mga kainday. Ate, panligpit mo yun dyan ng ano, kaya pangitingnan yan dyan. Hindi, yung lagi na lang ako. Mahirap kasi, sige, bili-bili sa labas. Ang mahal pa naman ang bilihin mga kainday.
Wala pa akong tulog mga kainday. Nag-prepare ako. Luluto pa ako. Ay. Yung bigas ko nga binili mga kainday, ano lang, 5 kilo. Ayan, paligpit mo yan dyan. Ang kutsilyo natin.
Kailangan ko lang talaga mga kainday magsipag ngayon. Wala. Kailangan ko na magsipag mag-video mga kainday. Kasi wala, lahat ng nainis na ako sa tatay ng anak ko. Lahat ng ano mga kainday, lahat ng pinapadala niya dito. Binibilang niya. Hindi daw ako nakaipon. Paano ako makaipon? Eh, ang baon sa anak ko, magkano na? Buti kung hindi lahat ng kilos dito, hindi kailangan pira. Lalo yung mga anak niya panay hingi. Doon na talaga ako nainis sa tatay ng mga anak ng mga kainday. Wala ng chance na magkabalikan pa. Alam ko may asawa yan. Saan ba abot yung 5K, ang 7K? 7,200 padala niya. Bayad ko sa bahay ngayon. 5K. Bilhan pa namin biga. Oh. Buti ka mo, may trabaho ko kahit maliit lang na sahod. May pang-ulam kami araw-araw. Paano kung wala? Di gutom. Yeah, sobrang inis ko talaga sa tatay ng mga anak ko. Salamat lang ako kasi may trabaho ko kahit maliit lang ang sahod. Bilhan namin ng bigas, yung padala niyang 7K. 7,200. Bayaran ng 5K na bahay. Bayad ko pa sa wifi, wala. Kaya hindi siya nag-isip mga kainday. Puro bilang siya, puro bilang. Ang gusto niya kasi mga ano na siya eh. Kung may mababae siya nga pumatis kanya, aanakan niya lang. Ianak yan sa una eh, mga kainday. Anakan niya lang tapos hiwalayan niya. Pag may anak na siya, hiwalayan niya. Sana nga magkaroon siya ng pamilya na seryoso sa buhay. Hindi siya sa lolokohin. Once nga makasahod kami dito mga inday, hindi na ako asas kanya. Ayaw ko may marinig ako na kada padala niya may maririnig ako. Kaya sipagan ko na lang talaga mga kainday mag trabaho at saka sipag mag video. Once ka makasahod ako dito na kailangan siya. Lipat kami ng bahay. Wala din naman siya pakialam sa mga anak niya. Kayo mga kainday, saan ba abot yung 7K? Bayaran nyo sa bahay. Tuwing katapusan bayad sa bahay, 5K. Alam niyo to, ang video ko mga kainday, makikita niyo to. Pag ako maingat yan, ipapatulpo ko yan. Saan ba abot yung 7K niya? Yan pinagmamalaki niya. Sana nga hindi niya na nilabas niya itong mga bata sa mundo para wala siyang obligasyon. Obligasyon niya nga, yun lang ang padala niya eh. Obligasyon yung pagkatatay niya, wala. Baliwala niya mga anak niya.
Oo, ngayon, kailangan daw sa mga anak niya kasi wala pa kami. Pero once na maka-ano na kami dito, pabayaan ko yung mga kainday. Yun lang talaga yung ano ko sa kanya. Pag ako mainis dito, ipaano ko pa yan. Panganay ko mga kainday, galit na galit na sa kanya. Halos din na sa kausapin. Pero huwag niya hintayin na ang mga anak niya mawala na rin sa kanya. Buti pa nga ibang ano ibang tatay dito na kapitbahay namin. Naawa sa mga anak niya kasi hindi niya inuulan. Samantalang siya, mismo ama. Wala siyang pakialam. Nakapadala lang siya o kunas kanya. Panganay ko, galit na sa kanya. Halos din na siya kausapin. Kasi nababasa niya lahat yung mga ano ko eh. Nababasa niya lahat yung pinagsasabi ng papa niya. Pero yung bunso ko yun, kinakausap siya. Pero pag may isip na yan, wala. Hindi na yan siya kausapin. Sino pa naman matutuwa niyan? Yung lahat sa ginagawa niya. Yun ang hiniling ko sa kanya na once nga maisip natin mga anak niya, hindi na yan siya papansinin. Kahit di ko pa yan sabihin sa mga anak ko, kahit anong tago ko pa sa mga anak ko. Panganay ko, lalo na yung panganay ko, marunong na magbasa. Lahat ng chat niya sa akin, nababasa sa panganay ko. Kaya sobrang inis ko talaga kahapon mga kanday. Sinabihan ko talaga siyang wala siyang kwentang ama. Sobrang galit ko. Sana nga magkahanap ng ano yan. Katapat niya na manluloko din. Pero tiyagaan ko talaga yung trabaho ko mga kainday na kahit maliit lang yan sahod dyan. Tiyagaan ko talaga ang trabaho ko dyan. May pangtustos lang ako sa mga anak ko. Pero once nga makasahod na ako dito, hilo talaga sa akin. Mga anak niya, hindi ko na ipapakausap sa kanya. Kahit sa kanya pa yung cellphone binigay niya. Wala siyang pakialam. Ngayon nga, mga anak niya, halos din na sa kausapin eh. Kasi nakikita nilang ugali papa nila. Kung anong pinapakita niya. Tawagan niya lang kung kailan gusto niya. Tama ka bang ama niyan?
Yung ama, kung matino kang ama, gaganyanin mo anak mo. Yung panganay ko mga kainday, halos hindi sa kasapin kasi may kasalanan din yan sa anak ko. Bulga, maano talaga yan. Ngayon, oo, kailangan ko sa mga anak ko. Pero pag once nga ano na yan, siya na, mga anak niya. Hindi niya iniisip babae mga anak niya. Ngayon ang makakatulong sa kanya. Ano naman yung mga anak yung lalaki man? Matulungan kaya yan siya? Pabayaan niya siya kasi pinabayaan niya rin yan noon eh. Sobrang inis ko talaga kahapon mga kainday. Sobrang galit ko. Nabiyan ko talaga siyang walang pintang ama. Kahit sabihin pa niya nagsusuporta sa akin. Suporta sa mga anak niya. Buti pa nga ibang tatay dyan sa kapitbahay namin. Pag once nga nakikita niya anak ko, binibigyan nila ng pagkain kung ano-ano kasi naawa sila sa anak ko. Kawawa lang daw mga bata kasi hindi daw inuyan sa mga papa nila. Kawawa talaga, kung tutuusin. Ano naman daw yung suporta ng mga bata? Ang suporta, andyan na yan kasi obligasyon niya talaga yun. Pero yung pagkatatay niya, hindi niya na ginawa mga kinday. Once nga pag tinanong ako kung saan ang tatay ng anak ko, bandang huli, gusto niya kami maging burado? Yung mas bandang huli, buradong-burado na yan sa amin. Yung anak niya yung bunso niya, yun, mga papa yun. Ngayon, minsan minsan nakikita ko yan umiiyak. Nagigising nga ako pag na umiiyak na yan kasi papa niya daw hindi daw nauwi. Ang sinasabi ko lang, busy papa niya. Wala akong ibang sinabi mga kinday. Pero yung panganay ko, alam na alam sa panganay ko kasi nga may isip na yan. Mag 12 years old na yan. Di yan naisip nga ang mga anak niya babae, yun makakatulong sa kanya sa bandang huli. Pero wala. Sakit lang isipin mga kainday na ang mga okay lang sa akin kung hiwalayin niya ako na wala akong anak. Pero mga bata kasi nasasaktan. Lalo na yung maliit ko. Sobrang sakit. Pag tinatanong niya kung nasaan bakit daw papa nila hindi daw nauwi. Bakit daw ako, busy ako, nagawa ko pa daw mag-alaga sa kanila. Tatak mo talaga yan sa isipan mo. Alam mo to, ang video ko, pinapanood mo ko lagi, araw-araw. Alam ko kung sino nanonood kasi nasa email ko yan. Ang anak mo, wala pa kamangmang. Kung dati, nang mamakaawa ang asawa mo noon na halos isubsob yung anak niya sa'yo. Ako, iba ako.